Amen. Sige po, bago po ang lahat, inaayahan ko po ang bawat isa na pumikit. Sandali po tayo pumikit at tayo po ay humingi po ng gabay sa ating Panginoon. Yes, Heavenly Father, we praise you, glorify your holy name. We exalt you, Jesus, for you are the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Salamat, Ama, sa oras na ito. Patuloy na lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat ng aming kakulangan, sa lahat ng mga bagay na nagawa po namin, na hindi po kalugod-lugod sa iyo, patawad, Ama, simula ulo hanggang talampakan, ipatuloy na hugasan mga kapi ng iyong kabanal-banalang dugo at patuloy na maging hayag at sakdan kami sa iyong harapan. We thank you, God, sa araw na ito. Salamat po sa extension ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kakayanan na makaparito sa iyong bahay, bahay. Salamat po sa lakas, salamat po sa hininga. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng bagay na patuloy na nga pong ginagawa sa buhay namin at patuloy na dalangin namin na sa oras na ito sa pag-aaral namin ng iyong salita, patuloy, Ama, na kumilos ka nga po sa puso namin sa buhay ng bawat isa. Ako po na gagamitin mo na tagapagdala ng iyong salita. Itago mo nga lang po ako sa iyong likuran. Ang mga salita na lalabas sa aming bibig, ito po, Panginoon, ay patuloy na magiging kaliguran sa iyo. Yung kalooban mo nga lang po ang lalabas dito at pigilin mo po ito sa mga bagay na hindi nga po makalulugod sa iyo. At ang bawat isa po na narito, patuloy na dalangin nga po namin, na patuloy na ihanda nyo nga po ang aming puso, ang aming isip, ang aming buong pagkatao na itong salitang ito, Panginoon. Yung mensahe mo na mapapakinggan namin ay talagang may apply namin 200% sa aming buhay. At patuloy, Panginoon, na yung application nito sa buhay ng bawat isa ay makikita nga po ng bawat isa at magiging kalakasan ng bawat isa. Kaya Lord, salamat. Kinakasaot namin ang lahat ng live stream form ng evil sa pangalan ng Jesus. Any distraction, winawasak po namin ito. Bagkus, Panginoon, yung kaluwalhatian mo, yung katagumpayan na nagmumula sa iyo, ang patuloy na dinadesire namin at tinatanggap namin. Kaya Lord, salamat. We praise you, we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, sa oras na ito, tayo po ay makibukas sa 2 Korinto 10:3-4. Sabi po dito, kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatuwiran. At ang ating pong topic sa araw na ito ay how to fight your battle. Amen. Ano po ba pag sinabing battle? Battle, laban. It is a fight or encounter between enemies or opposing armies, an engagement. At alam ko po na ang bawat isa po sa atin na narito, bawat isa po sa atin ay nakaranas or nakakaranas po ng different battles sa ating buhay, mga struggle. At sa punto pong ito, alam ko po na sa pagkakarinig po natin ng salitang ito, may mga pumasok na po sa isip natin, kung ano ba yung mga battles na napagtagumpayan na natin, ano ba yung mga battles na kinakaharap po natin. At marahil ito po ay sa pamilya natin, marahil ito ay sa ating mga kaibigan, sa ating workplace, mismo sa sarili po natin, yung mga suffering po na meron tayo. Pero alam niyo po, sabi po sa Efeso 6:12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen. Lahat po tayo may mga battles at ipinapaunawa po ng verse na ito na hindi po ang kalaban natin ay yung mga tao po, nakaaway natin, yung mga tao na nagagalit sa atin. Kundi po, ito po ay battle na spiritual. Spiritual battle po yung meron tayo. Yung mga nakikita po natin, ito po ay talagang dahil po sa spiritual na battle. Dahil tayo po ay lingkod ng Panginoon. Tayo po ay mga mananampalataya niya. Kaya po ang kaaway, pilit na gumagawa sa buhay natin. Dinidistract tayo kung ano-ano po yung ginagawa, kung ano-ano ang ibinibintang sa atin. Para po tayo ay hindi makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. At di ba po, sa isang labanan, bago po tayo pumalaot sa isang labanan, ano po yung ginagawa natin? Kunwari po sa literal, example po, sa AFP, sa PNP, bago po sila sumabak sa labanan, ano po ba yung ginagawa nila?
prayer. At ang pinakahigit po ay inaalam po nila kung sino ang kaaway nila. Amen. Paano tayo lalaban sa isang labanan kung hindi naman natin kilala ang kalaban natin? Di ba po? Kaya po mahalaga na kinikilala po natin kung sino ba ang kalaban natin. Sa AFP, sa PNP, or sa lahat po ng kasundaluhan. Di ba po maglalaban sila bago po sila pumunta doon sa isang lugar na pagdadausan ng labanan, inaalam muna nila kung sino yung kalaban nila, inaalam muna nila kung ano yung kahinaan ng kalaban nila. Sa ganun, makakamit nila yung victory, magtatagumpay sila doon sa laban na kanilang pupuntahan, na kanilang encounter. So sa oras na ito, bago po tayo lumaban, kinakailangan, we must know your enemy. Sabi nga po sa John 10:10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang Panginoon po pumunta dito para magkaroon po tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Pero ang kaaway po, pumunta po siya dito to kill, to steal, and to destroy our faith. Ang buhay po natin. Ito po yung purpose ni Satan. Kung bakit niya po tayo dinidistract. Ito yung purpose niya kasi ayaw niya na susunod natin yung kalooban ng Panginoon. Ayaw po ni Satan na nagkakaroon tayo ng buhay na maayos, ng buhay na payapa, ng buhay na matiwasay. Kaya po anong ginagawa niya? Ninanakaw niya yung pananampalataya na meron tayo, minawasak niya ito, dinedestroy niya ito. Pinapatay yung spiritual na pananampalataya natin doon sa mga bagay na ino-offer niya sa atin kasi ayaw niya talaga na tayo ay susunod sa Panginoon. Ayaw niya na nakakakita ng mananampalataya na gumaganda ang buhay. Ayaw niya na nakakakita ng mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya yun po ang ginagawa niya, to steal, kill, and destroy. Amen. Sabi nga po sa 1 Peter 5:8, humanda kayo at magbantay, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Kaya ito po yung dapat na ginagawa natin. Kasi ang kaaway, andyan lang siya, aali-aligid siya. Na parang leon na humahanap ng masisila, umaatungal. Kasi bilang tayo po ay mga Kristyano, talagang tayo po ay bantayan ng kaaway. Kung 24/7 na tayo ay dapat manalangin sa Panginoon, 24/7 din po na gumagawa at humahanap, binabantayan tayo ng kaaway para humanap ng butas, para humanap ng ipapain sa atin. Yan po ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Kasi si Satan, siya po ang source ng lahat ng evil dito sa mundo. Ayaw niya po na nakakakita ng Kristiyano na lumalakad sa katuwiran. Ayaw niya nakakita ng Kristiyano na may kapayapaan, may kagalakan, may pag-ibig sa kapwa. Yan po ang ayaw ng kaaway. Kaya pilit niyang ginagawa kung ano yung makikita niya. Pilit niyang kinukuha yung atensyon natin. Pilit niya tayong inaalis doon sa track na nais na palakaran sa atin ng Panginoong Hesus. Pero dahil sa oras na ito, alam na po natin na bago tayo pumalaot sa labanan, kinakailangan alam natin kung sino yung kalaban natin, di ba po, kung ano yung kahinaan niya. Ngayon naman po, kailangan alam po din natin kung sino yung source natin. We must know our source. Sino po ba yung source natin? Si Jesus. Amen. Jesus Christ is our source. He is the source of our daily life. Ang lahat-lahat sa buhay natin. Sabi nga po sa unang Korinto 8:6, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay ang tao. Amen. Ang Panginoon po ang pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo. Siya po ang nag-extend ng buhay natin, dahil din po sa Panginoon, tayo po ay nakakapamuhay dito, na-experience natin yung kadakilaan niya, yung kabutihan niya sa buhay natin. Lahat-lahat ng bagay na meron po tayo dahil yun sa Panginoon. And makakalaban po tayo sa gawa ng kaaway through Him. Kasi siya po yung source natin. Siya yung lahat-lahat sa atin. Kung wala tayo, kung hindi niloob ng Panginoon na tayo po ay mabuhay sa mundo ito, wala
ng Lord eh. Hindi natin may experience lahat ng meron tayo ngayon. Itong oras na ito, hindi tayo makakadako sa bahay panambahan kung hindi po in-extend ng Lord ang buhay natin. Kaya siya po yung source natin. And through Him, makakalaban po tayo sa lahat ng gawa, tangkalikha ng kaaway sa buhay natin. Amen. Sabi nga po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Napagtagumpayan na po ng Panginoon ang sanlibutan. At tayo po, ang gagawin lang talaga natin ay manampalataya sa Kanya. Sumunod sa kalooban niya, sumunod sa kung ano po yung nais niya, para po mapagtagumpayan din po natin lahat ng battles na kinakaharap po natin. Amen? Amen. So, introduction pa lang po yan. Sabi po, how to fight our battle. Number 1, fight your battles with Scripture. Sabi po sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. Kung tayo man po ay dumaranas ng mga struggles, ng kapighatian sa ating buhay, let us face it through Scripture po. Sa pamamagitan po ng Scripture, pwede at kayang-kaya po nating labanan kung ano man po yung ginagawa ng kaaway sa buhay natin, kung ano man po yung mga struggles na meron tayo. We can fight it through Scripture kasi po, God's Word is a constant. It is never changing. At sa bawat pahina po ng Biblia, kung tayo po ay magbabasa lamang nito, sa bawat pahina naroon po yung iba't ibang tema ng buhay ng tao eh. Merong kagalakan, merong kapighatian, merong kasayahan, may pag-asa, may kapayapaan. Lahat, may pagpapatawad, lahat po narito na sa Biblia. Kaya po kayang-kaya po nating mapagtagumpayan yung battles na meron tayo through Scripture. Magbasa lang po tayo ng Biblia. Di ba po, pansinin niyo po, once na tayo ay nagbabasa ng Bible, pag mag-isa lang tayo, di ba po tayo po ay tumatango-tango habang nagbabasa? Kasi sumasang-ayon tayo. Kasi totoo po, yung nasa Bible, ito yung nangyayari sa buhay natin. Mapapansin natin yung sarili natin, gano'n na lang tayo ng gano'n. Di ba po? Napapansin natin, habang tayo ay nagbabasa, lumiligaya tayo, sumasaya tayo. Kung may problema man tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. And minsan pa nga po, di ba po, madalas na nangyayari sa atin, pag nagbabasa po tayo ng Bible, hina-highlight natin yung every verse na talaga namang nakakapagpalakas sa atin. Kasi ganun po ka-powerful ang Word of God. Sabi nga po, i-compare siya sa tabak na magkabilay talim. Di ba po, nakakita na tayo ng mga sword? Talagang di ba po yung talim niya, magkabilaan. Mas matalas pa siya doon. Kung doon po sa mga napapanood natin, di ba? Minsan, may mga napapanood tayo na yung mga labanan, may mga sword, nakakatagpas ng mga part ng katawan ng tao. Pero ang Word of God po, mas grabe pa po yung kaya nitong gawin. Ganun po kabuti, ganun ka-powerful ang salita ng Diyos. Kaya po kung tayo man po ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating buhay, let us face it through Word of God. Basahin po natin ito. Nakakasigurado po ako 100%. Tayo po ay sasaya, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan, at magkakaroon tayo ng katalinuhan na nagmumula sa Panginoon kung paano ba natin lulutasin yung mga problema na meron tayo. Magbasa po tayo ng Kawikaan. Pansinin po natin, lahat na nangyayari sa buhay natin, pang araw-araw na bumuhay natin, nasa Kawikaan. Even yung mga katamaran, nakikita mo po dito, nasa Kawikaan. Kaya po, ina-encourage po tayo ng Panginoon na magbasa po tayo ng Word of God. Para po malaman natin, maintindihan natin yung mga bagay na dapat natin gawin, mapaglabanan natin yung lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin. Sabi po sa 2 Korinto 12:9-10, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usilin at magtiis.
Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Amen. Paano natin malalaman na kahit na ang tulong ng Panginoon ay sapat kung hindi po tayo magbabasa ng salita ng Diyos? Paano natin malalaman na ito pala yung sabi ng Lord sa 2 Corinthians 12:9-10 na ang tulong ko ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan? Bakit tayo mangangamba? Bakit tayo malulungkot? Bakit tayo matatakot? Kaaway lang yan. Kaaway na pilit na inaalis tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi nagagalit siya, ayaw niya na lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya pilit nang gumagawa ang kaaway ng pain or kung anumang bagay na para ma-distract tayo. Pero sabi po ng Word of God, sabi sa 2 Corinthians 12:9-10, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Ano pa pong ikakabahala natin? Hindi po natin malalaman na kayang-kaya tayong tulungan ng Panginoon kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Sabi po dito, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. For when I am weak, then I am strong. Mahina man ang ating physical, pero malakas ang ating spiritual. Amen? Dahil po sa salita ng Diyos na nababasa natin na nagiging kalakasan sa buhay natin. Di ba po, meron po tayong kanta na all things are possible. When I am weak, you make me strong. I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. At ito pong all things are possible ay nagpapatunay kung gaano kadakila ang Panginoon. Kung gaano siya ka-powerful, kung paano natin mapapagtagumpayan yung buhay na hinaharap natin. Kasi tayo naman po talaga mga tao, talagang natural lang sa atin na tayo ay dumanas ng mga kapighatian, ng mga pagsubok. Pero ang pangako po ng Panginoon, 100% tutulungan niya po tayo. Ang kailangan lang talaga natin sumunod. Saliksikin natin yung salita ng Diyos kasi hindi talaga natin maiintindihan, hindi natin mauunawaan, hindi natin malalaman na ang Panginoon ay naandyan lang sa atin sa oras na tayo ay dumaranas ng kapighatian kung hindi po natin bubuklatin ang ating Biblia. Amen? Amen. Sabi po sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. Paano natin malalaman na sinabi ito ng Panginoon na walang bagay na mahirap para sa akin kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible? Kaya po patuloy na pinapaunawa po sa atin ng Panginoon. Oras na tayo po ay dumadanas ng mga kapighatian, let us face it through Scripture. Because every word of God proves true. Sa Kawikaan 30:5, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Amen. Talaga pong mapapanaligan natin ang salita ng Panginoon. At sabi po sa 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulat ay pinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ganun po ka-powerful ang Word of God. At sabi po dito, God's Word is a lamp to my feet. Sa Psalms 119:105, salita may isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Hindi po tayo bibiguin ng salita ng Diyos. Once na tayo po ay talagang laging nagbabasa po ng salita ng Diyos, hindi po tayo ma-out of track. Amen? Kasi tanglaw tanglaw sa landas kong daraanan. Hindi tayo kumbaga hindi tayo malilihis. Amen? Hindi tayo malilihis. Kasi naroon yung Word of God na nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Gumagabay sa atin, umaakay sa atin sa matuwid na pamumuhay. Amen. Sabi po, number 2. Hallelujah. Fight your battles with worship. In Psalms 59:16-17, ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. Amen. We can fight our battles through worship. Di ba po, yung mga kanta po na inaawit natin, talagang mga awitin na yung lyrics
ito ay nagpapakita, nagpapaalala, nagre-remind sa atin kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng pag-awit natin sa tuwing tayo ay dumaranas ng mga kapighatian. Amen. Tayo po ay lumalakas. Amen. At ito po ay napatunayan ko na noong time po na talagang ako po ay sakit na sakit yung puso ko. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Natagpuan ko na lang po yung sarili ko na umaawit sa Panginoon. At alam niyo po yung inaawit ko. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Amen. At habang po ako'y umaawit, talagang tulo ng tulo yung luha ko na doon ko nakita kung gaano kabuti ang Panginoon. Doon ako na-remind na dakila siya, na kaya niya akong ipagtanggol, na kaya niya gumawa sa buhay ko. Hindi man ako makalaban, hindi man ako makaganti, pero ang pangako ng Panginoon, siya ang gaganti. Ganun po kabuti ang Panginoon. Ganun po ka-powerful ang worship. Kasi lahat po tayo, aminin man po natin sa hindi nakakaranas talaga tayo ng different battles, struggles. Pero alam niyo po, once we face it through worship, talagang tayo po ay maliliwanagan. Magkakaroon tayo ng lakas. Talagang yung puso natin, yung isipan natin, yung emosyon natin, lugmok na, bigla po tayong lalakas, bigla tayong magkakaroon ng pag-asa kasi alam mo, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Alam mo na naririyan lamang siya. Ang kailangan lamang ng Panginoon ay para malaman niya na ina-acknowledge natin siya. At ang gusto lamang niya ay humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi ang Panginoon, naririyan lang siya. Handa siyang gumabay, handa siyang tumulong sa atin. Amen. Sabi po dito, offer to God a sacrifice of praise in Hebrew 13:15. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, papurit nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Amen. Sa oras ng mga kapaghatian, sa oras ng mga pagdadalamhati, umawit lamang po tayo sa Panginoon. Kasi ito po yung gustong-gusto ng Lord. Na once na tayo ay nakikita niya na mahina, napapalakas po tayo ng mga worship songs. Di ba po, minsan, pag nga tayo ay hindi makatulog, na kahit ano na yung pilit ng katawan natin, hindi tayo makakatulog, kung ano na yung ginagawa natin, pero dilat na dilat pa rin yung mata natin. Tapos, na siya, mga bandang alauna. Pero once po na nagpatugtog lamang tayo ng mga worship songs, di ba po pumapayapa tayo? Nakakatulog tayo, ganun po ka-powerful ang worship. Sabi po dito sa Acts 16:25-26, na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kagin-sagin lumindol ng napakalakas, ano pat nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Pagdakay na buksan ang mga pinto at nakalag ang mga tumigala ng mga bilanggo. Di ba po ito po yung story ni na Pablo at Silas nang sila po ay nagpalayas doon sa babae po ng demonyo, ng bad spirit. Naroon po na sila po ay pinagbabato, sila ay sinaktan ng mga tao po at sila ay ipinabalonggo. Pero alam niyo po, sa halip na gumanti sila, ang ginawa lang po nila umawit sila. Nag-pray sila, nag-worship sila, habang sila ay nag-worship, nakikinig yung mga bilanggo. At bigla na lang pong lumindol. Tapos nakalag yung lahat ng mga talikala na meron sila. Kaya po yung bantay po ng bilangguan, napabalikwas siya kasi akala niya tumakas na yung mga nakakulong. Pero ano po yung sinabi ni Pablo? Huwag kang mag-alala, naririto kami. Kaya po kung tayo po ay may mga struggle, let us fight it through worship. Kasi ganun po ka-powerful ang worship. Kaya nitong magwasak ng lahat ng gawa ng kalikha ng kaaway. Kahit pa yan ay sobra-sobrang dapo sa iyo, kayang-kaya yung wasakin ng worship. Amen. Amen. Sabi po dito sa awit 30, 1:3,
At 4, O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupurit, ako'y iniligtas, kaya ang mga kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Ako ay dumain at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh aking Diyos. Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot sa verse 4. Purihin si Yahweh, siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa, Diyos na banal ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin at patuloy nating naiparamdam sa Panginoon yung pasasalamat natin o yung mga pangailangan natin na nasasabi natin sa Kanya na kailangan natin siya through worship. Amen. Amen. At sa number 3 po, fight your battles with one another. Sa Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Once na tayo po ay nakakaranas po ng mga battles, ng mga struggles sa buhay natin, we can face it po through praying with one another po. Kailangan po kasi natin ng isa't isa. Kailangan po natin ng isa't isa na aagapay sa atin, tutulong sa atin para po tayo ay para mapagtagumpayan natin yung mga battles na meron tayo. Hindi po natin kayang mabuhay na tayo lamang. Aminin man po natin sa hindi kailangan natin ng kapwa natin. And yung pag-attend po ng mga fellowship, pag-attend ng gathering, ng mga Sunday service, ito pong ginagawa natin, discipleship, don't watch, lahat po ng mga gatherings na meron tayo. Alam niyo po, kung tayo po ay dumaranas ng mga battle, umattend lamang po tayo ng mga gathering, talagang tayo ay lalakas, tayo ay papayapa. And alam niyo po, yung confession, sabi po dito, di ba, ipagtapat sa iyong kapwa. I-confess po natin yung ating mga nararanasan, thank you po, God bless po, sa ating mga leader. Kaya nga po tayo may leader hindi po aksidente na nagkaroon tayo ng leader. Kaya po tayo may mga pastor, hindi po naging aksidente na nagkaroon tayo ng mga pastor. Pwede naman po natin ipagtapat sa kanila yung mga nararanasan natin, yung mga nararamdaman natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran. Kasi po mas mainam na yung struggle na nararanasan mo, ipagtapat mo sa kapwa mo mananampalataya kasi papayuhan ka niyan. Kung ano yung tama. Maganda yung payo na ibibigay niya sa'yo. Ang payo na sasabihin niya sa'yo, kapatid, manalangin tayo. Ilulog natin ito sa Panginoon. Pero alam niyo po, once na tayo ay nakakaranas ng mga struggles, at sinabi po natin ito sa mga kaibigan po natin na hindi mananampalataya, alam niyo po ang sasabihin. Mag-inom tayo. Kaya po lalo tayo nagkakasala. Kasi imbis po na pagtiwalaan po natin yung kapwa mananampalataya natin, mas nag-e-enjoy po tayo sa comfort ng mundo. Which is, alam naman natin na hindi maganda, hindi tama ang maiipayo. Kasi sa mundo ang literal na nangyayari pag may problema ka, o inom tayo. Uutang, wala nang ang pera, kinabukasan, nadagdagan ang problema kasi may utang pa. Pero alam niyo po, once na tayo ay may problema at sinabi natin sa kapwa mananampalataya natin, sabihin niyan, kapatid, tara manalangin, ilangin natin yan sa Panginoon. At alam niyo po, pagka-pray niyo, instant sasagot ang Panginoon. Kasi yun po yung pinaka-best way na gawin natin. Imbis na magsabi po tayo doon sa mga kaibigan natin na hindi mananampalataya, bakit po hindi na lang natin ito ipagtapat sa mga mananampalataya natin ng mga kaibigan, ng mga kasamahan? Kasi po, talagang maganda po yung magagawa nito, matutulungan nila tayo. Mabibigyan nila, ma-advise nila na tayo ng tama. Yung tamang kaisipan, papayapa ang isipan mo. Magkakaroon ka ng kagalakan na kahit ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok, sasaya ang puso mo kasi nakarinig ka ng payo ng lingkod ng Panginoon. Yun po yung best way. In Matthew 18:19-20, sabi po dito, praying together, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Bakit po tayo mangangamba? Bakit po tayo matatakot? Bakit po tayo mahihiya? Yun po yung kailangan natin. Ito po yung makakapagpalakas sa atin. Ito po yung makakapagbigay sa atin ng maliwanag na kaisipan
Kaya po, patuloy na pinapaalalahanan po tayo ng Lord. Let us fight our battles with one another. At sa number 4 po, last na po ito, fight your battles with your knees. In Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem, ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Amen. Itong story na ito po yung time na yung mga kasama po ni Daniel ay yung naiinggit po sa kanya and hinahanapan siya ng butas para siya ay matanggal doon sa tungkulin na meron siya. Pero yung mga kasamahan niya, wala silang makita na itatapat kay Daniel kasi si Daniel napaka-close niya sa hari. Kasi yung ginagawa niya po talaga ay tapat. Siya ay matapat, siya ay totoo, siya ay talagang sumusunod. At noong time na nakaisip po yung mga kasama ni Daniel na, ay dahil si Daniel ay faithful, alam ko na kung ano yung gagawin natin. Kausapin natin yung hari, sabihin natin na magkaroon ng kautusan na sa loob ng 30 days, hindi pwedeng manalangin sa inyong mga Diyos, kundi sa hari lamang. Pero si Daniel, dahil siya ay faithful sa Panginoon, hindi siya nagpatinag. Nung time na alam niyang nalagdaan na yun, ang ginawa niya, yung battle na kinakaharap niya, finish niya ito through his knees. Lumuhod siya sa Panginoon, nanalangin siya. At alam niyo po, nung ginawa niya yon, nung nakita na sabi na, oh ayan, si Daniel, nakita ko, lumuhod siya, nanalangin siya sa kanyang Diyos. Dinala si Daniel doon sa kulungan ng mga leyon. Pero alam niyo po kung ano nangyari kay Daniel? Hindi siya nakain ng leyon. Alam naman po natin ang mga leyon, di ba po? Napakatapang. Sige, lalapain ka. Kung hanggang may malalapa sa iyo. Ubos ang iyong katawan. Pero ganun po ka-powerful ang prayer. Napangunahan agad ni Daniel, nakaluhod agad siya sa Panginoon. At nung moment na yon, na inihulog na siya. Kasi nung time na yon, na ihuhulog ka pa lamang yung mga leyon, talagang tatalo na para dukhawin ka. Pero nung moment na yon, si Daniel na ihulog, pero alam niyo po yung mga bibig ng leyon, nakatikom lamang. At tuwang-tuwa ang hari kasi nangangamba yung hari, gawa nga, niya si Daniel, gusto niya na alam niya na totoo ang sinasamba na Diyos na Diyos ni Daniel. Kaya nung kinabukasan, nagmamadali si Hari Darius, tinatawag niya si Daniel. Pero nagalak siya nung narinig niya yung boses ni Daniel. At sinabi niya, noong time na yun na, sambahin niyo ang Diyos ni Daniel sapagkat ang Diyos niya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Ganun po ka-powerful ang prayer. Amen. Next slide po. Sige po, basahin po natin ito sabay-sabay. I pray because I believe in the power of prayer. I pray because I have no doubt God has answered my prayers. I pray because God allowed me to wake up to see another day. No matter what others think or say, I will pray. Amen. Ano man po yung mangyari, ano man yung sabihin ng mga tao, let us pray. Kasi po alam natin na pag tayo ay nanalangin, may miracle po na mangyayari. Alam natin na pag tayo po ay nag-pray, there is power. Amen? At alam natin na ipinanalangin natin ang mga bagay na kinakaharap natin, kayang-kaya natin itong pagtagumpayan. Amen? Because Satan tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. Ayaw na ayaw ni Satan na magpe-pray tayo. Kasi yung prayer natin, yun yung makakapag-limit sa pwedeng gawin ni Satan sa buhay natin. Prayer is the most important conversation of your day. Tayo nga po minsan hindi natin kayang mabuhay na hindi tayo makikipag-usap. Hindi natin kayang mabuhay na hindi tayo makikipag-usap sa ating mga kaibigan, sa kasama natin sa bahay, sa mga special someone natin. Yung tipong pag-gising pa lamang, naku, kukunin ko si cellphone, kamusta ka na? Oy, kamusta ka na? Miss na kita. Pero alam niyo po, prayer is the most important conversation sa ating Panginoon. Kasi po, ang panalangin, once na
na meron po nito tayo araw-araw, mapapagtagumpayan po natin yung lahat ng gawa, tangkalikha ng kaaway. Kasi nga po si Satan, 24/7 siyang nagbabantay. 24/7 na gustong-gusto niyang humanap ng butas sa bawat mananampalataya para ma-out of track doon sa kalooban ng Panginoon. Amen. At sa pananalangin natin, ang kailangan talaga natin ay sincere at humble heart para po tayo ay tingin ng Panginoon. Kasi once naman po na nakita ng Lord na humble at sincere yung panalangin natin, talagang tutugunin niya po ito eh. Kung makikita ng Panginoon na itong panalangin ito, kailangan na to ng anak ko. Instant, ibubuka mo pa lang po yung bibig mo. Di ba po nararanasan natin to? Nasa isip pa lamang po natin. Sasambitin pa lang po natin. Pero instant, andyan na yung prayer. Andyan na yung hinihiling mo. Ganun po kabuti ang Panginoon. And ganun ka-powerful ang prayer. Kaya po huwag tayong titigil na manalangin. As Christian, the only spiritual means or weapon we can employ is faith and God and fervent prayer. Walang humpay, walang tigil na pananalangin. Ito lang po yung weapon natin against sa gawa ng kalikha ng kaaway sa buhay natin. Di ba po? Katulad po ng kuryente, ay ng electricity. Di ba po hindi natin nakikita yung electricity? Kunwari, sara po ito, sara yung mga ilaw, madilim. Once na binuhay natin yung switch, di ba po, liliwanag? Ganun din po ang panalangin. Hindi natin siya nakikita. Pero the moment na binuhay na po natin ang bibig natin, miracles happen. Amen? Sabi nga po dun sa aming online fellowship, kasi every Wednesday kami po mga youth. Ay, youth pa ba ako? Kami po mga youth, ay meron po kaming online fellowship, and ang topic po namin noong, team po namin itong October po is all about prayer. And nabanggit po doon na at each na, kung gusto mong makakita ng miracle, manalangin ka. Kasi never kang makakakita ng miracle, never mong ma-experience ang miracle kung hindi ka mananalangin. Eh paano nga ba gagawa ang Panginoon? Paano ka tutuganin? Paano mo ma-experience yung mga kahangahangang bagay na kayang gawin ng Diyos kung hindi ka naman nananalangin? Paano kikilos ang Lord? Paano siya gagawa? Ano bang gusto natin? Idudulot na lang lahat sa atin? Kailangan po natin kumilos. Kailangan natin gumawa. At ganun po ka-powerful ang prayer. Because whoever God's love, Satan hates. Whoever God blesses, Satan tries to curse. Yun po yung gustong gawin ng kaaway. Kaya pilit niya tayong pinapadalhan ng mga suliranin, mga distraction, para ma-out of track tayo doon sa kalooban ng Panginoon. And sa ating pong, sabi po dito sa Matthew 26:41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ito po yung nais ng Panginoon, to watch and pray. Paano po tayo makakapagbantay kung hindi po tayo marunong manalangin? Sabi po din dito sa Jeremiah 33:3, call to me. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Kayang-kaya pong tugunin ng Panginoon lahat ng mga panalangin natin kung tatawag tayo sa Kanya. Kasi kahit naman tayong tao hindi natin maiibigay yung pangailangan ng kapwa natin kung hindi niya sasabihin sa atin, kung hindi natin makikita. Di ba po? Ganun din si Lord. Paano niya tutugunin yung mga prayer natin kung hindi naman po tayo tatawag sa Kanya? At sabi po dito sa ating conclusion, sa Romans 8:80, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. At sa Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen. Dahil nga po, ang Panginoon po, siya po yung ating sandigan. Siya yung source ng lahat ng meron tayo. Kaya po kung patuloy tayong maniniwala, mananampalataya sa Kanya, sino pa po yung laban sa atin? Kasi ang Panginoon, siya yung sandigan natin. Kaya po once na tayo po ay dumaranas ng mga battle, let us face it po through scripture, through worship, through praying with one another, and through our knees.
napaka-powerful po ng mga bagay na ito at mapapagtagumpayan po natin lahat ng battles na meron tayo kung ito po ay gagawin natin as a challenge po. There is one thing that God says to every believer regardless of their circumstances. Trust me. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. God is saying you today, the pain will end, the tears will stop, the doors will open. A season of miracles and blessing is coming your way. Don't give up. Stay strong, have faith, pray, trust God, keep believing, never lose hope. Set aside time to spend with God. Read His Word, speak God's truth through worship, talk to Him in prayer or simply sit quietly in His presence. As you do, He'll be faithful to equip you with everything you need to win life's battle. Amen! Hallelujah! Patuloy po sa ating Diyos sa lahat. Yes, Heavenly Father, we praise you. Salamat naman sa oras nito. Salamat po sa mga salita mo na nahayag. Patuloy na dalangin namin na may apply po namin to 100% sa aming buhay. At patuloy na magamit po namin po sa aming pang-araw-araw na pumuhay. Kaya Ama, walang hanggang papuri, walang hanggang pasalamat ang patuloy na inaalay namin sa iyo sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw Panginoon ang Diyos namin na patuloy na sinasamba namin. Salamat Lord, we praise you, we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen.